Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 35. Lumang Tipan, Job Kapitulo 33, Job Kapitulo 34. Kaya ngayon Job, nagmamakaawa ako sa iyo, pakinggan ang aking sasabihin, makinig ka sa lahat ng aking mga salita. Tingnan mo ngayon, binuksan ko ang aking bibig, nagsalita na ang aking dila sa aking bibig. Mga salita ko'y magsasabi ng pagkamatapat ng aking puso, kung ano ang alam ng aking mga labi, matapat silang magsasabi sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin, ang hininga ng makapangyarihan ang nagbigay buhay sa akin. Kung kaya mo, sagutin mo ako, ihanda mo ang iyong sasabihin sa harap ko at tumayo ka. Tingnan mo, matuwid din ako tulad mo sa paningin ng Diyos, hinulma din ako mula sa luwad. Tingnan mo, hindi ka matatakot sa akin, maging ang aking presensya ay hindi rin magiging mabigat sa iyo. Sa aking pandinig tiyak kang nagsalita, narinig ko ang tunog ng iyong mga salita na nagsasabi, malinis ako at walang pagkakasala, ako ay inosente, at ako ay walang kasalanan. Tingnan mo, naghanap ng pagkakataon ng Diyos na lusubin ako, tinuring niya akong kaaway. Ginapos niya ang aking mga paa sa mga kahoy na posas, tinitingnan niya lahat ng aking daraanan. Tingnan mo, sasagutin kita, nagkakamali ka sa pagsasabi nito, dahil ang Diyos ay mas higit kaysa sa tao. Bakit ka nakikibaka sa Kanya? Hindi niya kailangan ipaliwanag ang lahat ng Kanyang mga ginagawa. Minsan ang nagsalita ang Diyos oo, 2 beses, bagamat hindi ito napapansin ng tao. Sa panaginip, sa pangitain sa gabi, kapag mahimbing na natulog ang mga tao ay dumating, sa pagkakatulog sa higaan. Pagkatapos binubuksan ng Diyos ang mga tainga ng tao, at tatakutin sila ng mga banta, para hilahin sila mula sa kanyang makasalanang mga layunin, at ilayo ang kayabangan sa kanya. Nilalayo ng Diyos ang buhay ng tao mula sa hukay, ang buhay niya mula sa pagtawid sa kamatayan. Pinarurusahan din ang tao ng may kirot sa kanyang higaan, na may patuloy na paghihirap sa kanyang mga buto, para mapuot ang kanyang buhay sa pagkain, at mapuot ang kanyang kaluluwa sa masasarap na pagkain. Inubos ang kanyang laman para hindi na ito makita, ang kanyang mga buto na minsan ay hindi na nakikita, ngayon ay nakalitaw na. Sa katunayan, nalalapit na sa hukay ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay sa mga humihiling na wasakin ito. Pero kung mayroong lamang na anghel na maaaring mamagitan para sa kanya, isang tagapamagitan mula sa libi-libong mga anghel, para ipakita kung ano ang tamang gawin, at kung ang anghel ay mabait sa kanya at sasabihin sa Diyos na, iligtas mo ang taong ito mula sa pagbaba sa hukay, nakahanap ako ng pangtubos para sa kanya, pagkatapos ang kanyang laman ay magiging mas sariwa kaysa sa isang bata. Babalik siya sa mga araw ng kalakasan ng kanyang kabataan. Mananalangin siya, at magiging mabait ang Diyos sa kanya, para makita niya ang mukha ng Diyos nang may kasiyahan at bibigyan siya ng tagumpay. Pagkatapos aawit ang taong iyon sa harap ng mga tao at sasabihin, nagkasala ako at binaluktot kung alin ang tama, pero hindi pinarusahan ang aking kasalanan. Iniligtas ng Diyos ang aking kaluluwa mula sa pagpunta sa hukay, patuloy na makikita ng aking buhay ang liwanag. Tingnan mo, ginawang lahat ito ng Diyos sa isang tao, 2 beses, oo, kahit 3 beses pa, para makuha ang kanyang kaluluwa mula sa hukay, kaya maliliwanagan siya ng liwanag ng buhay. Bigyang pansin mo ito Job, at makinig ka sa akin, tumahimik ka at magsasalita ako. Kung may sasabihin ka, sagutin mo ako, magsalita ka, dahil hiling ko na mapatunayan na ikaw ay nasa tama. Kung hindi, makinig ka sa akin, manatili kang tahimik, at tuturuan kita ng karunungan. Higit pa rito, nagpatuloy sa pagsasalita si Elihu, makinig ka sa aking mga sasabihin, kayong matatalino, pakinggan ninyo ako, kayong may kaalaman. Sinusubok ng tainga ang mga salita, gaya ng dila na tumitikim ng pagkain. Piliin natin para sa ating sarili kung ano ang matuwid, alamin natin sa ating mga sarili kung ano ang tama. Dahil sinabi ni Job, ako ay matuwid, pero kinuha ng Diyos ang aking mga karapatan.
Sa kabila ng aking mga karapatan, itinuring akong isang sinungaling. Walang lunas ang aking sugat, kahit wala naman akong kasalanan. Sino ang katulad ni Job, na umiinom ng pangungutya gaya ng tubig, na sama-sama sa mga gumagawa ng masama, at lumalakad kasama ang masasamang tao? Dahil kanyang sinabi, walang pakinabang sa isang tao ang magalak sa paggawa ng nais ng Diyos. Kaya makinig kayo sa akin, kayong mga matatalino, malayong gawin ng Diyos na gumawa ng kasamaan, malayong gawin ng makapangyarihan na magkasala. Dahil kanyang binabayaran ang gawa ng isang tao, pinapatanggap niya sila ng gantimpala sa kanilang sariling mga pamamaraan. Tunay nga na hindi gumagawa ng kasamaan ang Diyos, ni hindi binabaluktot ng makapangyarihan ng katarungan. Sino ang nagtalaga sa kanya na pamahalaan ng buong mundo? Sino ang naglagay ng buong daigdig sa kanyang pamamahala? Kung itatakda lamang ng Diyos ang kanyang layunin para sa kanyang sarili, at kung iipunin niya pabalik para sa kanyang sarili ang kanyang espiritu at kanyang hininga, sama-samang mawawala ang lahat ng laman, babalik muli sa alabok ang sangkatauhan. Kung mayroon kayong pangunawa, pakinggan ninyo ito, makinig kayo sa tunog ng aking mga sasabihin. Kaya bang mamahala ng taong namumuhi sa katarungan? Hahatulan mo ba ang Diyos na siyang matuwid at makapangyarihan? Ang Diyos, na nagsasabi sa isang hari, ikaw ay hamak, o sinasabi sa mga maharlika, ikaw ay masama. Hindi nagpapakita ang Diyos ng pagtatangi sa mga pinuno at hindi niya kinikilala ang mayayaman kaysa sa mahirap, dahil silang lahat ay ginawa ng kanyang kamay. Sa isang sandali sila ay namatay, sa hitang gabi mayayanig ang mga tao at mamamatay, ang mga taong malalakas ay kukunin, pero hindi sa pamamagitan ng mga kamay ng tao. Dahil ang mga mata ni Yahweh ay nakatuon sa pamumuhay ng tao, nakikita niya ang lahat ng hakbang niya. Walang kadiliman, walang makapal na karimlan ang makakapagtago sa kanilang sarili sa mga gumagawa ng kasalanan. Dahil hindi na kailangan ng Diyos na suriin pa ng maigi ang isang tao, hindi na kailangang pumunta ng sinuman sa harapan niya para sa paghuhukom. Winawasak niya ng pira-piraso ang mga malalakas na tao dahil ang kanilang mga pamumuhay ay hindi na kailangan pang suriin, naglalagay siya ng iba sa kanilang mga lugar. Sa paraang ito, mayroong siyang kaalaman sa kanilang mga ginagawa, binabagsak niya ang mga taong ito sa gabi, sila ay winasak. Sa harapan ng lahat ng tao, pinatay niya sila dahil sa kanilang masasamang gawa gaya ng mga kriminal dahil lumayo sila mula sa pagsunod sa kanya at tumangging kilalanin ang kanyang mga pamamaraan. Sa paraang ito, ginawa nilang aylapit ang iyak ng mahihirap sa kanya, pinakinggan niya ang iyak ng mga taong nahihirapan. Kapag siya ay nanatiling tahimik, sino ang maaaring magparatang sa kanya? Kung itatago niya ang kanyang mukha, sino ang maaaring makakakilala sa kanya? Namamahala siya sa lahat ng bansa at bawat tao, kaya hindi mamahala ang hindi makadiyos, kaya walang ni isa ang mabibitag. Ipagpalagay natin na may taong nagsabi sa Diyos, tiyak akong may sala, pero hindi na ako magkakasala, ituro mo kung ano ang hindi ko nakikita, gumawa ako ng kasalanan, pero hindi ko na ito gagawin. Sa tingin mo parurusahan ng Diyos ang kasalanan ng taong iyon dahil sa hindi mo gusto ang ginawa ng Diyos? Dapat kang mamili, hindi ako. Kaya sabihin mo ang iyong nalalaman. Sasabihin sa akin ng matatalinong tao tunay nga, nasasabihin sa akin ng bawat matatalinong tao na nakaririnig sa akin, nagsasalita si Job ng walang kaalaman, walang karunungan ang mga sinasabi niya. Dapat mailagay si Job sa paglilitis sa maliliit na detalye ng kanyang kaso dahil nagsasalita siya gaya ng masasamang tao. Dahil nagdadagdag siya ng pagrerebelde sa kanyang kasalanan, pinapalakpak niya ang kanyang mga kamay para inisin kami sa aming kalagitnaan, nagsasabi siya ng mga salita laban sa Diyos. Bagong tipan. Matthew 23 is the 1-39. Pagkatapos nito, nagsalita si Jesus sa maraming tao at sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang mga eskriba at mga pariso ay umuupo sa upuan ni Moises. Kaya kung ano man ang iutos nila na gawin ninyo, gawin at sundin ninyo ang mga bagay na ito.
Ngunit huwag ninyong tularan ang mga gawa nila, dahil nagsasabi sila ngunit hindi naman nila ginagawa. Totoo nga, nagbibigkis sila ng mga mabibigat na mga pasanin na mahirap dalhin, at ipinapasa nila sa balikat ng mga tao. Ngunit sila mismo ay hindi gagalaw ng iisang daliri upang buhatin nila ang mga ito. Lahat ng mga gawa nila, ginawa nila upang makita ng mga tao. Sapagkat pinapalawak nila ang mga pilakterya nila at pinalalaki nila ang mga laylayan ng kanilang mga damit. Gusto nilang umupo sa mga pangunahing lugar ng mga pista at sa mga pangunahing upuan sa sinagoga, at mga natatanging pagbati sa mga pamilihan at tawagin silang, Rabbi, ng mga tao. Ngunit hindi kayo dapat tawagin na Rabbi, sapagkat iisa lang ang guro ninyo, at lahat kayo ay magkakapatid. At huwag ninyong tawagin na Ama ang kahit sino man sa lupa dahil iisa lang ang inyong Ama at siya ay nasa langit. At hindi rin dapat kayong tawagin na guro dahil iisa lang ang inyong guro, ang Kristo. Ngunit ang pinakadakila sa inyo ay siyang maging tagapaglingkod sa inyo. Kung sino man ang nagtataas sa kanyang sarili ay ibababa. At kung sino mang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Ngunit aba kayong mga eskriba at mga pariso, mga mapagkunwari. Sinarhan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao. Kayo nga mismo ay hindi pumapasok at hindi rin ninyo pinayagan yung ibang papasok pa lamang. Ngunit aba kayong mga eskriba at mga pariso, mga mapagkunwari. Sinakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng balo habang nagpapakita kayo ng mahabang panalangin. Aba kayong mga eskriba at mga pariso, mga mapagkunwari. Sapagkat nilalakbay ninyo ang karagatan at lupain upang makahikayat ng isang mananampalataya. At kung maging mananampalataya na siya, 2 beses ninyo siyang ginawang anak ng impyerno na katulad ninyo mismo. Aba kayo, kayong mga bulag na tagapaggabay, kayo na nagsasabi, kung ipanumpa ng ninyo man ang templo, bale wala lang iyon. Ngunit kung ipanumpa ninyo man ang ginto sa templo, nakagapos siya sa kanyang panunumpa. Kayong mga hanggal na bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templo kung saan iniaalay ang ginto sa Diyos? At kung ipanumpa ninyo man ang altar, bale wala lang iyon. Subalit kung ipanumpa ninyo man ang handog na nasa altar, nakagapos siya sa kanyang panunumpa. Kayong mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang kaloob o ang altar kung saan iniaalay ang kaloob sa Diyos? Kaya kung ipanumpa ninyo man ang altar, ipanumpa niya ito at ang lahat ng mga naroon. At kung ipanumpa ninyo man ang templo, ipanumpa niya ito at sa kanya na nakatira doon. At kung ipanumpa ninyo man ang langit, ipanumpa niya ang trono ng Diyos at sa kanya na nakaupo roon. Aba kayong mga eskriba at mga pariso, mga mapagkunwari, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo ng mga yerba buena, anes at common, ngunit hindi ninyo ginagawa ang mas mahalagang mga bagay tungkol sa batas katarungan, kahabagan at pananampalataya. Subalit dapat sanang gawin ninyo ang mga ito at huwag pabayaang gawin ng iba. Kayong mga bulag na tagagabay, kayong mga nagsasala ng mga niknik ngunit nilulunok ang kamelyo. Aba kayong mga eskriba at mga pariso, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit sa loob puno ang mga ito ng pangingikil at kalabisan. Ikaw bulag na pariso, linisin mo muna ang loob ng tasa at pinggan upang ang labas ay magiging malinis din. Aba kayong mga eskriba at mga pariso, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo ng mga mapuputing puntod na nilinis na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at lahat ng karumihan. Gayon din, kayo rin sa panlabas ay matuwid sa paningin ng mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at mga katampalasanan. Aba kayong mga eskriba at mga pariso, mga mapagkunwari, sapagkat gumagawa kayo ng mga puntod ng mga propeta at pinalamutian ang mga puntod ng mga matuwid. Sinasabi ninyo na, kung nabuhay kami sa kapanahunan ng aming mga ama, hindi kami sasali sa pag-ulan ng dugo ng mga propeta. Sa gayon kayo mismo ang nagpapatotoo na kayo ay mga anak ng mga pumatay sa mga propeta. Pinupuno rin ninyo ang mga kota ng kasalanan ng inyong mga ama. Kayong mga ahas, mga anak ng ulupong, paano ninyo matatakasan ang hatol sa impyerno?
Kaya, tingnan ninyo, magsusugo ako ng mga propeta, mga pantas, at mga eskriba. Ang iba sa kanila ay papatayin ninyo at ipapako sa krus. At yung iba sa kanila hahagupitin ninyo sa mga sinagoga ninyo at hahabulin ninyo sila sa ang lungsod man sila. Ang kalabasan ay mapapasain nyo ang lahat ng mga dugo ng mga matuwid na inula sa lupa, mula sa dugo ni Abel na matuwid hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barachias na pinatay ninyo sa gitna ng santuaryo at altar. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga ito ay mangyayari sa salinlahing ito. Jerusalem, Jerusalem, kayo na pumatay sa mga propeta at bumato sa mga sinugo ko sa inyo. Madalas kong ninais na tipunin ang mga anak mo, gaya ng inahin na nililikom ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit hindi kayo sumang-ayon. Tingnan ninyo, maiwan na sa inyo ang bahay ninyo na napabayan. Sapagkat sasabihin ko sa inyo, magmula ngayon hindi na ninyo ako makikita hanggang sa sasabihin ninyong, pinagpala ang darating sa pangalan ng Panginoon. Mga awit, Psalm 18:25-36. Sa sinumang tapat, ipakita mo na ikaw ay tapat, sa taong walang sala, ipakita mo na ikaw ay walang sala. Sa sinumang tapat, ipakita mo na ikaw ay tapat, sa taong walang sala, ipakita mo na ikaw ay walang sala. Sa sinumang dalisay, ipakita mo na ikaw ay dalisay, pero ikaw ay tuso sa sinumang baluktot. Dahil nililigtas mo ang mga hinahamak, pero ibinabagsak mo ang lahat ng nagyayabang, ang mapagmataas na mga mata. Dahil nagbibigay ka ng liwanag sa aking ilawan, si Yahweh na aking Diyos ang nagbibigay liwanag sa aking kadiliman. Sa pamamagitan mo, kaya kong lampasan ng isang barikada, sa pamamagitan ng aking Diyos, kaya kong talunan ng isang pader. Patungkol sa Diyos, ang kanyang pamamaraan ay ganap. Ang salita ni Yahweh ay dalisay. Siya ang panangga sa sinumang kumukubli sa kanya. Dahil sino ang Diyos maliban kay Yahweh? Sino ang bato maliban sa ating Diyos? Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa akin tulad ng isang sinturon, na nagdadala sa isang matuwid na tao sa kanyang landas. Pinabibilis niya ang aking mga paa na parang isang USA at inilalagay niya ako sa kabundukan. Sinasanay niya ang aking mga kamay para sa digmaan at ang aking mga braso para matutong gumamit ng tansong pana. Ibinigay mo sa akin ang panangga ng iyong kaligtasan. Ang iyong kanang kamay ay sumusuporta sa akin, at ang pabor mo ay ginawa akong tanyag. Gumawa ka ng isang malawak na lugar para sa aking paanan sa ilalim kaya ang aking paanan ay hindi lumihis. Gumawa ka ng isang malawak na lugar para sa aking paanan sa ilalim kaya ang aking paanan ay hindi lumihis. Mapagbigay na Ama, kami ay namamangha sa iyong detalyadong mga tagubilin para sa banal na pamumuhay at sa kaseryosohan ng iyong panawagan na ituloy namin ang kadalisayan. Habang kami ay nagmumuni-muni sa pagpili ni Jesus sa 12 apostol at sa kanyang mensahe tungkol sa mga prioridad, tulungan mo kaming suriin ang aming mga buhay. Bigyan mo kami ng karunungan upang itayo ang aming tahanan sa bato ng iyong salita at pananampalatayang kumikilos ayon sa iyong sinabi. Naway kami ay maging mga tagatupad ng salita at hindi lamang mga nakikinig, na nagpapakita ng aming pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod. Naway ang lahat ng aming gawin ay magdulot ng karangalan kay Hesukristo, aming Panginoon at Hari. Amen.